prayer and every song the community unites, celebrating the birth of our Savior Jesus Christ. Let love like that starlight on that first Christmas morn lead us back to the manger where Christ the child was born. So come, let us rejoice, come and sing a Christmas carol. With one big joyful voice, proclaim the name of the Lord. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let it be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Ang kandila ni Kristo ay nagpapalaala sa atin na ang liwanag ng buong sanlibutan ay sinilang sa gabing iyon. Ang bayang lumalakad sa kadiliman ay nakatagpo ng liwanag. Ang mga taong nabubuhay sa dilim ay niwalanagan, sa kanila dumaloy ang liwanag. Malapit na rin naman ang ating pinaghihintay sa pagdating ng isang Mesiyas sa atin na mananahan sa ating sambahayan at magiging simbolo ng ating pag-asa sa daigdig na ito na puno ng galit at pagkawatak-watak. Ito sa Mesiyas sa ating sambahayan. Kailangan natin siyang kilalanin bilang prinsipe ng kapayapaan.
na ang layunin ay magbuo ng mga nawasak na ugnayan at palaganapin ang katarungan sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Halina, sambahayan ng Diyos. Atin ngayong lapitan ang dakilang Mesiyas. Sambahin natin siya ng buong galak at ipagdiwang ang araw ng kanyang pagsilang. Ipahayag natin sa ating pananambahan ang pag-asa at kapayapaang hatid niya sa sandaigdigan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, aming Diyos, na nagdiriwang ng karawan sa iyo po namin inihahandog ang panambahang ito. Hipuin mo po ang aming puso ng bawat isa upang dumaloy ang pag-ibig, pagpapatawaran, pagbibigayan at higit sa lahat ang pagmamahalan. Salamat po sa walang hanggang pagpapala na pinagdadaloy mo sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Makakaupo na po. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me live up those who are weak, and may the prayer of my heart always be, make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ng salita, nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Nagbabasa pa po ng Bible. Holy. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me live up those who are weak, and may the prayer of my heart always be, make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Ang araw ng iyong pagdatal, O Panginoon, ay nagpapalaala sa amin ng iyong dakilang layunin para sa sanlibutan. Ang buong pagkakatawang tao ay kapahayagan ng labis mong pagmamahal sa sangkatauhan. Puso'y linisin at siya sa atin, gawing lingkod mo, O Diyos. Subalit masdan mo ang sanlibutan itong pinakamamahal, ang mga tao ay wasak ang ugnayan. Mayroong pag-aalitan at tunggalian, ang aming kapaligiran ay nababalot ng dumi at kawalang kayusan dulot ng aming pagsasamantala sa likas na yaman. Puso'y linisin at siya sa atin, gawing lingkod mo, O Diyos. Ang aming buhay ay hindi namin inilalaan para sa iyong paghahari, bagkos sa sarili naming kaabalahan. Maging sa panahon ng aming paghahanda sa iyong pagdatal, hindi ang aming mga puso at sarili ang aming inihahanda, kundi ang mga bagay na magdudulot ng pansariling kaligayahan. Puso'y
Mesiyas sa atin, gawing lingkod mo, O Diyos. Patawarin mo kami, Panginoon, sapagkat natutunan ng iyong pagsilang, hindi namin pansin ang iyong pagdating. Hindi namin naitutuon ang aming isip sa mensahe ng iyong pagdating at pagkakatawang tao. Hinihiling namin, Panginoon, pagpatawad mo ang aming mga pagkukulang sa pagsalubong namin sa iyo. Naway patuloy namin siya sa atin ang aming sarili upang maging karapat-dapat kami sa iyong pagmamahal at pag-aaruga. Amen. At amin dalang iyong dinggin, puso'y linisin, at siya sa atin, gawing lingkod mo, O Diyos. Mula kay Propeta Mikas, Kabanata 6, ang talata ay 8. Itinuro na niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong ibigin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod sa iyong Diyos. Tayo magsabi ng Amen. Kanyang tahanan, tayo ay nararapat maging isa. Presensya mo ay dapat na mamalas. Ligaya namin ay walang tayo pong lahat ay magsitayo. Sabay-sabay po nating sabihin, Maligayang Pasko! Tayo po ay magbatian ng kagalakan sa panahon ng pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo. Christmas. Christmas. ay nagsipaghandog na tahingalan. Bagong taon ay magbagong buhay, naligaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y magsiawit habang ang mundo'y tahimik. God bless. God bless. God bless. Nasanggol na dulot ng langit. Tayo'y magmahal. God bless. Merry Christmas. God bless. Sundin ang gintong araw. At ngayon, kahit hindi Pasko ay bless. magbigaya. God bless po. God bless. God bless. Merry Christmas po. God bless po. God bless po. God bless po. God bless. Merry Christmas. Ah. Tayo ay magmahal. Hello. God bless. Habang ang buhay tahimik, ang araw ay tumawag. Bless. God bless. Nasanggol na dulot ng God bless. langit. God bless. Tayo pong lahat ay magsiawit. Ating sundin ang gintong God bless. God bless. Merry Christmas po. God bless. Oh, God bless. kahit hindi Yes po. Pasko
ligayang God bless, God bless, God bless. God bless, God bless, God bless. God bless. Ang pag-ibig ay siya naghari. Christmas po. Araw-araw ay magiging mas Bless, tulagi. God bless. Ang sanhi po ng pagkarito, hihingi po ng aginaldo. Merry Christmas. Kung sakali Ay, God bless. perwisyo, Hello, God bless. ay at kami naman. Bless, God bless, God bless, God bless. Ang sanhi po ng Hello. pagkarito, Bless po. hihingi po ng Merry Christmas po. aginaldo. Kung sakali God bless. kami perwisyo, God bless. pasensya na kayo't Tora, kami Merry naman. Christmas. God bless, God bless, God bless. God bless. God bless, God bless. God bless. God bless. God bless. Kumusta na? God bless. Matandong hari niya si Dalaw, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alam. Bagong taon Ay magbagong buhay nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganaan. tayo'y magsihan. Awit habang ang mundo'y tahimik. God bless. God bless, babait. Nadulot ng langit. Ating sundin ang Magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko ay magbigaya. Ay magbagong buhay nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kahapon po birthday nyo? Belated po kahapon. Ang nadulot ng langit, tayo'y magmamahal. alan, ating sundin ang gintong aral. Bless po. God bless. God bless. Bless po. Hindi kasama kayo. God is good. All the time. Maligaya po na pagdiriwang ng kapanganakan ng ating pong Panginoong Jesucristo, ang Mesiyas. Welcome po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. Napakadakilang araw po ng ating pananambahan ngayon kasabay ng buong sangkakristyanuhan. Atin nga pong sinasalubong ang kaarawan ng ating pong Panginoong Jesucristo, ang dakilang handog, ang dakilang regalo ng Diyos sa buong sangnilikha. Opo, kasabay ng buong sangkakristyanuhan, ang ating mga kapatid na bahagi ng McGill Memorial Church, tayo po ay nagpapasalamat at pinag-iisa ang atin nga pong kagalakan ng pagpupuri at pagsamba. Sa mga kapatid po natin na wala sa loob ng santuaryong ito, muli po isang maligayang Pasko ang sumainyong lahat saan man po kayo naroroon dako ng daigdig. Ang kagalakan po ay sa buong kapatiran ng McGill Memorial Church at ang kadakilaan at papuri ay sa ating pong Panginoon. Welcome po sa lahat ang ating pong mga katabi. Tingnan nga po nating muli ang ating mga katabi. Nasa ating kanan, kaliwa, nasa ating likuran at unahan. Sa ating pong muli na pagsasama-sama sa lahat ng
ngayon ay nakasama natin muli o kaya naman po ay ngayon lamang natin nakasama, purihin po ang Panginoon. Sa mga kapatid natin na ngayon lamang po natin nakasama, isang malaking kagalakan po ang inyong presensya, at kung ang ating mga kapatid ay nag-anyaya sa inyo, purihin po natin pasalamatan ng buhay ng ating mga kapatid na nag-anyaya sa inyo. Nais ko po na anyayahang tumayo ang ngayon lamang nakasama sa pananambahan dito sa McGill Memorial Church. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ngayon po ay may mga kapatid din tayong nagdiriwang ng kaarawan. Kung naririto po kayo, inaanyayahan ko po na kayo ay tumayo, katulad po ng ating kapatid na Norma Arevalo. Narito po ba? Ayun po. Awitin po natin ang maligayang bati. Ayun po si Ate Norma. Birthday po ngayon ni Ate Norma. Maligayang bati, maligayang araw, maligayang bati sa iyong pagsilang. Sumainyo nawa ang ligayang tunay, manawari lumawig ang buhay. Maligayang bati, maligayang araw, maligayang bati sa iyong pagsilang. Sumainyo nawa ang ligayang tunay, kahit manawari lumawig ang buhay. Kahit manawari lumawig ang buhay. Naanyayahan po natin ang ating pong mga kabataan para sa Christmas Conference sa December 27 to 30 sa UCCP Rosario, Batangas. Gayon din po ang lahat ng mga church workers, ang mga pastor, mga diakonesa, diaconal minister, retired church worker. Meron po tayong fellowship sa December 27 sa UCCP Candelaria, Quezon. Tayo po ay magsasama-sama sa pagdako po doon. At gayon din po sa December 29, mayroon pong Christmas Communicants Fellowship. Ang ating pong mga communicants simula noong 2007 hanggang 2012. Ating pong inaanyayahan, pinaalalahanan na tayo po'y magsasama-sama. Ang Communicants Fellowship, December 29, ikadalwa po ng hapon. At ang ating pananambahan po sa December 30 ay ika-11 ng umaga at mayroon po tayong Vesper service. Ang ating pong January 1 worship ay ika-9 ng umaga. Purihin po natin ang Panginoon. At inaanyayahan po natin ang mga tumatayong pangalawang magulang o ninang at ninong sa sanggol na gagawaran ng bautismo. Inaanyayahan ko po na tumayo at welcome po sa McGill Memorial Church. Tayo po ay magsabi ng Amen. Mga minamahal na mga kapatid, ang sandali pong ito ay banal at bilang isang sambahayan ng Panginoon, ating ipagdiriwang ang sakramento ng bautismo. Mga kapatid kay Kristo, sa sandaling ito ay ating ipagdiriwang ang sakramento ng bautismo para sa isa nating kapatid.
Ang sakramentong ito ay batay sa mga salita ni Jesucristo nang sabihin niya sa kanyang mga alagad, "Kaya humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, turuang sumunod sa lahat ng ipinagutos ko at tandaan ninyo, ako'y lalaging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanglibutan." Para po sa mga magulang, sa inyo, John and Janela, inyong dinala sa dakong ito ang inyong anak sa pagnanasang siya'y bautismuhan sa pangalan ng Panginoon. Ang pagnanasang ito ay kapahayagan ng inyong pagkilala sa pag-ibig ng Panginoon at bilang pagkilala na siya ang tigapaglikha sa lahat ng bagay. Papahalaga sa walang hanggang pagkalinga ng Panginoon sa ating mga buhay. Dahil dito ating ipinapahayag na sa pamamagitan ng pagbabautismong ito na bagamat hindi pa lubos na naunawaan ng inyong anak ang kabuluhan nito, ang pag-ibig ng Diyos ay sumasa kanya at patuloy nagagabay sa kanyang paglaki. Ito rin ay isang gawain ng paghahandog at pagdadala sa bata sa bakuran ng pamayanang Kristiyano, na kung saan ay nararanasan ang pag-iibigan at pagkakapatiran. At bilang iglesia na sumasaksi sa pagdiriwang na ito, ating ipinapangako na tayo mismo ang magiging gabay at halimbawa ng batang ito para kay Kristo. Sinabi ni Jesus, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag ninyo silang hadlangan, sapagkat sa kanila nabibilang ang kaharian ng Diyos. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sino man na hindi tumanggap sa kaharian ng Diyos na tulad ng isang bata ay hindi makapapasok dito," at hinalong niya at pinagpala ang mga bata. God bless you. Para sa inyo bilang mga magulang, sa inyo bang pagtatalaga para bautismuhan ang inyong anak ay pinapahayag ninyo ang inyong pananampalataya kay Jesucristo bilang hari ng inyong buhay? Inyo bang tinatanggap sa inyong sarili at para sa inyong anak ang tipan ng biyaya bilang katiyakan na minamahal ng Diyos ang inyong anak at siya'y nagnanasa na sa pamagitan ng panalangin at halimbawa ay inyo siyang aarugain at tatangkilikin? Amen. Kayo ba'y nangangako na inyong tuturuan ang inyong anak batay sa katwiran ng banal na kasulatan, sa katotohanan ng pananampalatayang Kristiyano, at sa lahat ng kabutihang naayon sa ating pananampalataya? Purihin ang Panginoon. Para naman sa mga ninang at gayon din sa mga ninong, kayo ay lubhang mapalad sapagkat kayo ay itinalaga at pinili sa pamagitan ng mga magulang ng sanggol na ito upang kayo ang mga maging pangalawang magulang na siyang magiging kaagapay sa pagpapalaki sa karunungan, sa pangangatawan at pananampalataya ng batang ito. Inyong sagutin ang katanungang ito. Sa inyo mga ninang at ninong, kayo ba'y buong kapakumbabaang tumatayo sa harapang ito at nangangako na magsisilbing gabay kayo sa paglaki at sa kinabukasan at pananampalataya ng batang ito sang-ayon sa niloloob ng Panginoon? Purihin ang Panginoon. At sa buong kapatiran ng McGill Memorial Church, bilang mga kaanib ng kongregasyong ito, tinatanggap po ba ninyo ang batang ito sa pag-ibig at pagkalinga ninyo at nangangako po ba kayo na magiging kasama niya sa kasayahan, sa gawain, sa paghihirap at paglilingkod? Ipahayag po natin ito sa pamagitan ng ating pagtayo. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Dakilang Diyos, puspos ng kabanalan at pag-ibig, huwag po ninyong pahintulutan na ang gawain ito ay maging isang simpleng okasyon lamang. Nawa sa pamagitan ng iyong pakikibahagi ay maunawaan namin ng lubos ang kabuluhan nito.
Itanim mo po sa aming isipan na sa pagbabautismo ng batang ito ay kasama kaming sumasaksi at patuloy kaming magiging kasama sa paggabay sa Kanya habang siya ay lumalaki. Ipaunawa mo po sa amin na sa mga sandaling ito ay babautismuhan at itatalaga sa iglesia ang batang ito para sa iyo at para sa pamayanang Kristiyano. Ang lahat po ng ito ay aming itinataas sa pangalan ni Jesus. Tayo po ay magsabi ng Amen. Manatili po tayong nakatayo. Naanyayahan ko ang mga ninang at ninong lumapit kayo rito sa tabi ng inyong inaanak at hawakan ninyo siya. Sa harapan ng iyong mga magulang, sa harapan ng iyong mga ninang at ninong, sa harapan ng mga presbitero ng iglesia at sa harapan ng buong kapulungan ng McGill Memorial Church. Ikaw, Sarina Audrey Frias Lubay, binabautismuhan kita sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Pagpalain at ingatan ka ng Panginoon. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan ngayon at magpakailanman. Tayo po'y magsabi ng Amen. Amen. Purihin ng Panginoon. Makakaharap na po kayo sa kapulungan, mga minamahal na mga kapatid. Si Sarina Audrey Frias Lubay, ang pinaka-bago at batang kaanib ng ating pong Sambahayang McGill Memorial Church. Maraming salamat po sa Panginoon sa ating pong mainit na pagtanggap kay Sarina. Amen. Dadako po tayo sa paghahandog. Juan, Kabanatang 3, Talatang 16, Gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman sa kanya sumampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.
ng iyong mga anak, na may pagpalain niyo po ang mga ito upang aming magamit pa noon sa pagpapalaganap ng iyong ministeryo dito sa lupa. Upang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay lumapit sa Panginoon. Manalangin tayo. Nag-uumapaw ang kagalakan sa aming mga puso. O Diyos, amin pong mapagmahal na magulang. Lumalapit po kami sa inyong trono ng biyaya at walang hanggang himala bilang inyong mga anak at mga sambahayan. Taglay po namin ang banal na kagalakan na hatid ng araw na ito, ng paggunita po namin, pagdiriwang at pagpapasalamat at pagtatalaga sa inyong bugtong na anak na si Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat po sa inyong banal na kaloob sa buong sanglibutan. Ang pinakadakilang regalo na maaari po naming matanggap at maranasan bilang inyong mga nilikha at bilang inyong mga sambahayan. Naririto kami bilang bahagi ng McGill Memorial Church at sa kabuuan ng United Church of Christ in the Philippines at ng buong sangkakristyanuhan. Taglay po namin ang taimtim na pagdulog sa inyo sa panalangin. Tinataas po namin sa inyo ang mga kagalakan ng pagpapasalamat sa nagdiriwang ng kaarawan anibersaryo ng kasal. Mga nagpapasalamat sa biyaya na natamo mula po sa mga tagumpay na ipinagkaloob ninyo at gayon din naman sa kagalingan at panunumbalik ng kalusugan, kalakasan at kasiglahan mula sa karamdaman o pagkakasakit. Panginoon, patuloy naming itinataas sa inyo ang bawat isa. Kami na nasa loob ng santuaryong ito na dumudulog sa inyo at inaangkin po namin anuman ang mga pagsubok, anuman ang karamdaman, anuman ang kabigatan, anuman ang mga pinagdaraanan naming Panginoon, ang lahat ng ito ay amin nga po na mapagtatagumpayan sapagkat kayo, aming Panginoon, ay kasama namin, Emmanuel, at sa tanging kapangyarihan ng inyong pangalan, inaangkin po namin ang inyong banal at walang hanggang patnubay at pagliligtas. Tinataas po namin sa inyo ang mga sambahayan, ang aming pong tahanan. Kayo ang siyang patuloy na maghari. Kayo ang siyang patuloy, aming Panginoon, na gumabay. Alam po namin na kayo ay isinilang at naging bahagi ng isang pamilya. Panginoon, maraming salamat sa pananahan po ninyo sa aming pamilya na nagdudulot ng pagkakaunawaan, ng pag-ibig, paggalang at katatagan. Salamat sa inyong biyaya ng pagliligtas sa mga sambahayan. Tinataas namin sa inyo ang aming pong mga magulang, ang mga anak, mga lolo at lola, ang mga kaanib ng sambahayan na naroroon sa iba't ibang panig ng daigdig. Tinataas namin sa inyo ang mga sanggol at mga bata. Tinataas po namin sa inyo, aming Panginoon, ang nagkakaisa naming panalangin ng may pagpapasalamat at gayon din naman may pag-angkin na sa amin nga pong sambahayan, iglesia at pamayanan at sa buong sanglibutan, patuloy naming mararanasan at may pamumuhay ang biyaya ng kapayapaan o shalom at ang pagtataguyod ng katwiran, katarungan, aming Panginoon, pagkakaisa at kapayapaan na nagmumula sa inyo. Ang lahat po ng ito, aming Panginoon, ay aming tinataas sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus, na ngayon ay aming pong pinagdiriwang ang pagsilang. Tayo po'y magsabi ng Amen.
Christmas is a time. Christmas is a time. Christmas is a time to love. Christmas is a time. Christmas is a time. Christmas is a time to love. Tayo po ay magsitayo sa pagdinig sa Ebanghelyo ng Panginoon. Sa Ebanghelyo ayon kay Mateo, ang kabanata ay 2, ang mga talata ay 11 hanggang 12. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatirapa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos na sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. At sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, ang kabanata ay 11 hanggang 20. Sapagkat isinila ngayon sa bayan ni David ang inyong tigapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan, matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban. Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap, "Tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin itong ibinalita sa atin ng Panginoon." At nagmamadali silang lumakad at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat nang nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita ng anghel. Tayo po'y magsabi ng Amen.
God is good. God is good. All the time. Palakpakan po natin ang Panginoon. Opo. Ngayon po ay dumating na ang ating pinakahihintay. Ano nga po ba ang ating pinakahihintay ngayong Disyembre? Ito po ay ang Pasko, si Kristo o ang regalo? Opo, mga minamahal na mga kapatid sa Panginoon. Napakadakila po at napakasaya ng araw na ito sapagkat para sa atin, ito po yung ating pinakahihintay, ito po yung pinaghandaan natin sa ating pong gabi-gabing pananambahan at gayon din naman, ang bawat isa po sa atin ay natitiyak natin na mayroon nga pong ginawang paghahanda upang tunay na maging masaya, tunay na maging makabuluhan, at ating madadama ang hatid ng araw ng pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo. Sanay na po tayo na bumati ng Christ-filled Christmas. Gayon din naman, sanay na rin tayo na bumati ng Spirit-filled Christmas. Pero ngayon po, sabay-sabay po natin na sabihin, Gifts-filled Christmas. Isang Paskong punong-puno ng regalo para sa ating lahat. Sabihin nga po natin sa ating katabi, isang Pasko na punong-puno ng regalo para sa iyo, kapatid. Naalala ko po ang isang kwento tungkol sa isang pamilya na yung pong mga magulang ay talagang abalang-abala sa paghahanda para sa nalalapit na araw ng Pasko. At noon pong malapit na yung araw ng Pasko, at halos ready na para sa Christmas Day celebration, yung pong bata, no, yung anak, isang maliit na bata, ang sabi na napapaiyak, bakit po nakahanda na yung ating mga regalo, nakahanda na ang lahat, pero parang wala naman tayong inihahanda na regalo para kay Kristo. Sabihin nga po natin sa ating katabi, anong iyong regalo para kay Kristo? Ready na nga po ba tayo para ang Paskong ito ay maging Paskong punong-puno ng regalo? Amen? Naanyayahan ko po tayong lahat upang magnilay sa paksang Pasko punong-puno ng regalo. Ang unang Pasko po ay punong-puno ng regalo o handog sa batang si Jesus. At kung ating pong babalikan, ang ginawa ng mga pantas, sila po yung unang nakarinig ng good tidings o good news. At gayon din naman, at kung ating babalikan ang mga pastol, na matapos nilang matalos at makita ang isinilang na Mesiyas o tigapagligtas at ang hari ng mga hari o hari ng mga Hudyo na malaon na nilang hinihintay, tunay nga lamang po na sila ay naghandog. Sila ay nagkaloob. Sabihin nga po natin, handog. Ano nga po ba ang inihandog o ano yung regalo na natanggap nung unang Pasko ng batang si Jesus o ng ating Panginoong Hesukristo? Ang una po ay ang gift of a renewed life
gift of a renewed life, ang regalo ng isang binagong buhay. Alam po natin na kapag tayo ay na kay Kristo, tayo isang bagong nilikha. Sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17, sinasabi po doon, if anyone is in Christ, he or she is a new creature. Behold, the old has passed away and the new has come. Kung ang isang tao ay na kay Kristo, siya ay isang bagong nilalang. Opo. Noong makita ng mga pastol, noong makita ng mga pantas, ang batang si Jesus doon sa sabsaban, pag-uwi po nila, sinasabi sa Mateo, Kabanata 2, ang talata ay 12, sila po'y nag-iba na ng daan. Hindi na sila bumagtas sa dating daan. Nag-iba na sila ng landas. Ang ibig sabihin, nagbago ng buhay. Mayroong pong pagbabago na naganap sa kanilang buhay. At ito po ang isa sa katotohanan kapag atin pong nakatagpo, kapag tayo ay lumapit, kapag tayo ay nagkaroon ng relasyon sa ating Panginoong Jesucristo, ang handog ng isang binagong buhay. Opo, yun po yung una, ang regalo ng binagong buhay. Ang ikalawa po, sa Lucas, Kabanata 2, ang talata ay 16. Nung matagpuan ng mga pastol, ang bata o ang sanggol na nasa sabsaban, sila po ay walang sinayang na sandali. Sila ay nagmamadali na papunta doon sa sabsaban at pagkatapos na makita nila, sila rin ay nagmamadali na umalis upang ipahayag ang kanilang nasumpungan, upang ipahayag ang tungkol sa Mesiyas o sa tagapagligtas. Mga minamahal na mga kapatid, ano ang regalo ng mga pastol? Sabay-sabay po tayo, a gift of service. Buhay ka pa? May misyon ka pa? Habang tayo ay pinahihiram ng Diyos ng buhay at kalakasan, patuloy nating ihandog ang ating pong paglilingkod para sa Panginoon. Si Zaccheo po, nung makatagpo niya si Jesus, nung nakita niya si Jesus na dumaraan habang siya ay nasa puno ng sycamore, wala siyang inaksayang sandali upang siya ay makapaglingkod. Inanyayahan niya si Jesus sa kanyang bahay upang paglingkuran si Jesus. Gayon din naman po si Isaias. Si Propeta Isaias, sa aklat ni Propeta Isaias, Kabanata 6, ang talata ay 8, sinasabi po niya doon, narito ako, Panginoon, isugo mo ko. Here I am, Lord. Send me. Ganon din po si Saulo na naging Pablo. Ang mga lalaking ito ng pananampalataya ay nagpapahayag na walang dapat sayanging sandali sa paglilingkod sa Panginoon. So ito po yung ikalawa, ang regalo o handog ng paglilingkod para sa ating Panginoong Hesus, para sa Mesiyas. Ang ikatlo po, nung matagpuan na ng mga pantas ang Mesiyas, nung matagpuan na ng tatlong matatalinong tao o lalaki, ang hari ng mga hari. Doon po sa Mateo, Kabanata 2, ang talata ay 11, sila ay nagpatirapa at sila ay sumamba. Sinamba nila si Jesus. Bakit po tayo naririto ngayon? Dahil nais nating ihandog, sabay-sabay po tayo, ang gift of worship. Sabay-sabay po tayo. The gift of worship. Ang handog o regalo natin na pagsamba, ang ganap at taimtim at dalisay na pagsamba. Sabi po ng isang awit, yung heart of worship ay si Jesus. Ang puso ng pagsamba ay ang ating Panginoong Jesucristo.
kung patuloy natin na ibababa ang ating sarili sa harapan ng Diyos at sasambahin siya. Kaya po tayo ay sumasamba. Ang ganap na pagsamba po ay yung hindi nanunood sa panahon ng pananambahan kung hindi siya ay nakikipagtipan sa ating Panginoong Hesukristo. Opo, the gift of worship. Ito ang patuloy na pinapahayag sa atin sa buhay ng mga pantas. Ang handog ng bawat isa sa atin ay ang taos-puso, ang tunay at dalisay na pagsamba sa Diyos. At ano po yung panghuli at ikaapat? Ito po yung handog ng 3 hari o ito yung handog ng 3 wise men o nung pantas. Ito po ay ang ginto, kamangyang at mira. Inihandog po nila ito at isinaysay ng Ebanghelyo upang ipahayag na ang kanilang pinagreregaluhan o pinagkakalooban ng kanilang mga gifts ay isang Diyos, isang hari, isang makapangyarihan, hari ng mga hari. Tunay nga lamang po na ang kanilang mga kaloob ay mga appropriate gifts o tamang-tama na kaloob para sa isinilang na hari o para sa Panginoon at tagapagligtas. Ngayong ipinagdiriwang po natin ang Pasko, ang Paskong punong-puno ng regalo. Pasko na inihahandog natin ang ating pong patuloy na pagbabago ng buhay, ang patuloy at masigla na paglilingkod, ang patuloy na taimtim na pagsamba, at ang patuloy na pagkakaloob po natin ng mga pagpapala na nagmumula sa Diyos, binabalik natin para sa Kanya. Ano pa nga po ba ang maaari natin ay handog para sa ating Panginoong Hesukristo sa Kanyang kaarawan ngayon? Pinapaalala po ni Apostol Pablo sa Roma, Kabanata 2, ang talata ay 1. Sinasabi po niya doon, kaya nga ihandog ninyo ang inyong sarili, isang buhay at karapat-dapat na ihandog ninyo ang inyong buhay, isang karapat-dapat, katanggap-tanggap na paghahandog para sa Panginoon. Opo, mga minamahal na mga kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, patuloy po natin na ipagkaloob ang ating buhay, ang ating paglilingkod, ang ating pong pagsamba at lahat ng ipinagkatiwala sa atin para sa kapurihan ng pangalan ng ating Panginoon at ngayong panahon ng Kanyang pagsilang, ito po ang ating pakikipagtipan sa Kanya. Sabay-sabay po tayong magsabi, to God be the glory. Amen.
paghahandog po.
Tayo pong lahat ay magstayo at buong kagalakan, pagpapasalamat, pagdiriwang at pagpapatibay ng pananampalataya. Witin po natin ang pakinggan ang awitan. Ilagay po natin ang ating mga kamay sa tapat ng ating puso at manalangin sa Panginoon. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Naririnig po namin sa amin nga pong pag-aawitan, sa aming pong pagsamba, sa aming pagdiriwang ng inyong kapanganakan, ang makalangit na himig ng hukbo ng kalangitan. Nananatili po ito sa aming buhay at patuloy
naiingatan namin bilang kapahayagan na kayo ay kasama namin sa aming pong buhay, sa anumang kalagayan, sa anuman pong sitwasyon ng amin nga pong buhay. Naririto po kami, kasabay ng mga mananampalataya, nagdiriwang at nagpapasalamat at muli ay dumudulog at muli ay pinagtitibay ang aming tipan ng pagtatalaga ng aming buhay, ng pag-aalay aming Panginoon, ng aming kalakasan, at gayon din naman ng aming paglilingkod at ng aming pong buhay na inyong binago. Sa aming pananambahan ngayon, sama-sama po namin itong inihahandog sa inyo bilang isang kalugod-lugod na handog para sa inyong banal at makapangyarihang pangalan. Kayo ang hari ng mga hari, ang prinsipe ng kapayapaan. Ang amin nga pong mga regalo sa banal na pagdiriwang na ito ng aming pananambahan ay amin pong itinatalaga sa inyo. Basbasan niyo po, O Diyos, ang mga regalo po namin ito, ang aming buhay, ang aming paglilingkod, ang aming pagsamba, at ang lahat, aming Panginoon, na pagpapalang ipinagkaloob po ninyo sa amin, ibinabalik namin sa inyo para sa inyong kaluwalhatian. Sa mga nagpapasalamat sa pagsapit ng karawan, anibersaryo ng kasal, ng mga tagumpay sa buhay, ng mga biyaya at mga himala na inyo nga pong ipinagkaloob sa bawat isa at sa mga sambahayan, Panginoon, tanggapin niyo po ito. Tinataas namin sa inyo ang pagtatalaga ng amin nga pong mga pamilya na kinabibilangan. Sa diwa ng pananampalataya, ng pag-asa at pag-ibig, pagpalain po ninyo ang pagmamahala ng pag-ibig ng mga magulang sa isa't isa. At gayon din naman aming Panginoon, ang mga anak sa kanilang pagiging masunurin bilang mga anak ng mga sambahayan. At ang bawat isang itinalaga ninyo bilang bahagi ng tahanang Pilipino o ng tahanang Kristiyano. Panginoon, naririto nga po ang inyong mga anak. Amin nga pong tinatalaga sa inyo ang aming pong mga gawain sa darating na mga araw ng buong sanglinggang ito, nang may pag-alaala sa nakalipas aming Panginoon na mga gawain at mga karanasan na kami ay sinamahan ninyo, na kami ay pinatnubayan ninyo, na kami ay inyong pinalakas at iginawad ang katagumpayan. Sa lahat ng ito, Diyos, binabalik namin sa inyo ang kapurihan, ang kadakilaan. Panginoon, ang mga panalangin po namin para po sa aming mga ugnayan sa isa't isa. Ito ay amin ding itinataas sa inyo. Pangunahan po ninyo kami ng inyong banal na Espiritu upang ang inyo nga pong pag-akay, ang inyo nga pong leading, aming Panginoon, sa aming buhay, ang siya po namin na masunod at hindi ang aming sariling kalooban. Aming aangkinin ang inyong kapangyarihan sa pamagitan ng patnubay ng banal na Espiritu. Panginoon, tinataas po namin sa inyong lahat ng mga sanggol, mga bata, ang lahat ng mga may gulang na o elderly persons. Tinataas po namin sa inyo muli ang aming mga kapatid na mayroong mga karamdaman. Itinataas namin sa inyong lahat ng aming pong mga mahal sa buhay, mga kapwa at kababayan na naroon sa iba't ibang panig ng daigdig. Itinataas namin sa inyo at itinatalaga ang aming pamayanan, ang bansang Pilipinas, ang mga tigapanguna ng aming pong bansa. Kayo ang siyang sasama, kayo ang siyang maggagabay, aming Panginoon, sa diwa ng pananampalataya, sa diwa aming Panginoon ng taus-pusong paglilingkod, sa diwa ng katotohanan, ng katarungan at ng katwiran. Panginoon, patuloy na igawad po ninyo ang inyong mga pagpapala at higit sa lahat ang biyaya ng inyong pagliligtas. At sa aming muli at pansamantalang pag-iwahiwalay, tataglayin po namin ng may kagalakan ang inyong masaganang bendisyon
at ipagkaloob po ninyo ito sa aming lahat sa pamagitan ng tinig ng inyong maliit at abang alipin. Pagpalain at ingatan tayo ng Panginoon. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at mahabag sa atin. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at taglayin ang kanyang banal na kapayapaan at pagliligtas ngayon at magpakailanman. Tayo magsabi ng Amen. Tigabara.